May mga tulongges talaga sa Malacanang. Ang sakit ng aking dibdib nung isang araw na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila yung mga dating reporter. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Aba, kamusta kayo mga kabayan? Tayo hindi nakapagbigay sa inyo ng video nitong nakaraan. Ano, aba, tayo na busy mga kabayan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabayan, aring series sa Ontiveros, ano? Pero hindi na yung mga label mga kabayan. Ay napakaganda ng pangarap nito at napakataas mga kabayan. Gusto nitong pagkaisahin, no? Ang mga dilawan, pinklawan, ibig sabihin sila mismo hindi nagkakasundo. Kaya gusto nito magkaisahan. Ako, napakataas ang pangarap nito mga kabayan sa darating na 2028, no? Kaya yan mga kabayan siguro, sinusuppress niya yung mga critics niya. Nang sa ganun mga kabayan, pagdating ng 2028, malinis siyang harap mga kabayan sa mga Pilipino. Kaya siguro pinatatahimik niya yung mga critics na sinasabi natin talagang may merits naman yung sinasabi at talaga namang nakita rin natin mga kabayan na yan si Risa Ontiveros sa mga nagdaang panahon, nakita natin mga kabayan na talagang may ginagawang kabalbalan diyan sa Senate. At wala pa naman yung napatunayan. Isipin ninyo mga kabayan, nag-file ng cyber libel. Tapos siya rin noon ang gustong ma-abolish ang cyber libel mga kabayan. Kita mo ang katulong isa na yan ng ating magaling na senadora. At pangalawa mga kabayan, si Zubiri, no? Abay, sumakit mga kabayan ng dibdib sa nakita niyang balita. Nagkaroon kasi mga kabayan ng press briefing ang ating magaling na senador na si Mig Zubiri kanina at nasabi niya na talagang siya ay dismayado mga kabayan kay Chis Escudero kasi nga kita nyo naman ang nangyayari mga kabayan. At pangalawa, ari si Katunying, abay hindi na rin nakapagpigil mga kabayan sa nangyari kay Miss Eden, ano? Ay nakita niya kasi na talagang tolongges mga kabayan. Tinawag niya tolongges ang nandiyan sa PCO. Yan yung ating mga pag-uusapan mga kabayan. At pangalawa, no, bago tayo magpatuloy, meron tayong mga kabayang na i-share kahapon na video, no. 'Di ba si Bungit mga kabayan ay talagang nanindigan, no, na sinasabi sa mga farmers na hindi bababa ang presyo ng NFA o yung pamimili mga kabayan sa magsasaka ng kanilang inanim palay. Kaso ang problema mga kabayan, meron tayong na-share na video, di na natin ngayon ma-share dito, nawala na, nabura na mga kabayan. Ang pinakikita niya doon sa kanyang live mga kabayan ay yung kanyang mga inanim palay, no? Nitong nakaraan. Ngayon ay naka-standby kasi napakamura mga kabayan bilhin ng mga mamimili ng palay yung kanilang inani. Isipin ninyo mga kabayan, sino nga nabambang hindi mananamantala, no? Diyan sa pagbili ng mga palay na yan, kung ang mismong gobyerno ay namimili ng ganong kababa mga kabayan, o sinasabi nila na mataas ang kanilang pagbili. Pero ang binibenta nila mga kabayan, bigas, 20. So, doon pa lang mga kabayan, sinong tulongges na mamimili na hindi sasamantalahin yung inaani ng ating magsasaka? Kung bibili nila mga kabayan ng mataas yun, paano pa nila ipapasa yun dyan sa NFA mga kabayan o dyan sa gobyerno na ibebenta nila ng ganun ng presyo, diba? Ewan ko sa inyo, ewan ko mga kabayan dito kay Bungit at kung yung mga pinagsasabi niya ba ay talaga bang mayroong tigas o mayroong talaga bang na-implement, kasi hindi naman magko-complain mga kabayan ng mga magsasaka. Kung yun ay totoong nangyayari, isipin niyo mga kabayan, 8, binibili ng 8 ang bigas, ang palay. Ay di lugi mga kabayan. Kaya tayo may nakikita dito sa social media ngayon hindi pa namumunga mga kabayan, ginagrass cutter na. Kasi kung itutuloy pa daw nila mga kabayan yung hanggang sa mamunga yung palay, mas lalaki ang kanilang lugi. Kaya ngayon mga kabayan, kawawa mga farmers, no? Kawawa talaga mga farmers. Sino pa yung magpa-farm yan kung ganyan ang diskarte ng gobyerno? Babanatan mo ng 20 ang kilo ng bigas na yung mga puhunan ngayon, pag nagsaka ka mga kabayan, ay napakalaki, lalo ng abono, gamot, no, sa palay, ay talagang lugi mga kabayan ng farmers sa mga padali na ito ng gobyerno. Okay lang sana kung libre yung abono, yung gamot, okay lang sana yan mga kabayan, patubig, at saka yung pagpapatraktor mga kabayan, okay lang sana kung libre. Kahit bilhin nyo ng 8, walang problema. Ang problema dyan mga kabayan, lahat yung binabayaran na magsasaka at hindi yung sagot ng gobyerno. Kaya ito mga kabayan, ang nangyayari sa ating mga farmers na talagang sinasabi nila na hindi nila nararamdaman ang sinasabi ni Bungit. O ito mga kabayan, pakinggan muna natin itong balita na to ni Risa Ontiveros.
Hinimok ni Senator Risa Ontiveros sa mga dilawan at pink forces na magsanib puwersa. Ayon sa senadora, dapat unahin ang pagkakaisa ng lahat ng magkakaalyado at pag-aralan ang mga nangyari sa nakaraang halalan para matutunan ang mga aral na magagamit sa mga susunod na eleksyon. Dagdag pa Bakit kaya mga kabayan ang gusto nito magkaisa dilaw at pinklawan lang mga kabayan? Ito ang kanilang goal, no? Sila lang mga kabayan na magkakasundo-sundo. Paano naman yung ibang Pilipino? Dapat ang sinabi mo dyan na Risa Ontiveros, magkaisa ang buong Pilipinas. Magkaisa ang mga Pilipino, hindi yung kayo-kayo lamang. Hindi lang kayo nakatira sa Pilipinas, ano, Risa Ontiveros. Meron din mga ibang Pilipino. Ipakita niyo sa mga Pilipino na kayo ay karapat dapat, no? Diyan sa posisyon ninyo, hindi yung mga kaalyado nyo lamang yung kumbaga magtatamasa o makikinabang pagka kayo naupo. 'Di ba mga kabayan? Iyan naman yung ganap nila diyan, sa totoo lang. ni Ontiveros, ito rin ang tamang panahon para simulan ang pagbuo ng pinakamatibay na slate para sa 2028 elections na kayang lumaban at manalo. Yun mga kabayan, nadali ni Risa Ontiveros, no? Na ang gusto lang nila, yung magkaroon sila ng power mga kabayan. Magkaisa ang mga pinklawan at dilawan at pinklawan mga kabayan. Na sa ganon, meron silang panlaban, no? Panlaban sa darating na 2028. Isipin niyo yan. Isipin niyo mga kabayan. Kaya siguro gusto nilang isuppress yung critics niya mga kabayan. Pailan na cyber libel. Nang sa ganon manahimik, no? Natirahin dyan sa pagbabayad niya ng mga witnesses. Na alam naman natin mga kabayan ay matagal ng allegation sa kanya. Parmali, PhilHealth, ano pa ba mga issue niya ni Risa Ontiveros yan kay Kibuloy. Kasi gusto nila na, at saka napakakapal din ang mukha ng tao na yan mga kabayan. Tinitira niya yung mga Duterte na while kung hindi siya humingi ng tulong sa mga Duterte mga kabayan, hindi mananalo yan na bilang senador ulit. Hindi yan mababalik dyan sa Senate. Pero alam niyo mga kabayan, talagang napakadumi ng politika yan, no? Pakinggan muna natin to si Zubiri, bati rin masama ang loob. No, you can bring out your ideas. But at every turn, at every corner of the decision-making process, the integrity of the Senate is always protected. The name of the Senate is always protected as an institution. Yan ang maganda. Hindi pwedeng, bahala na. Basta gagawin natin to. Bahala na, magalit yung taong bayan sa atin. Hindi pwede. But some of your colleagues are saying na mas maganda daw yung open discussion, mas transparent. Nakikita doon ng public paano pinagtatalunan yung... That's fine. They can do open discussions. Sabi na ibang colleagues ko, mas maganda, doon kami mag-away-away sa floor. Tingnan nila na yun. 4 kaming veterano dyan. Sige nga, makipagdebate kami sa kanila. Kids gloves off with me. I'm no longer interested in position. I'm no longer interested in prestige. I'm no longer interested in power. I'm only interested in the image of the Senate and how we can leave the Senate behind as a still trusted institution of this country. And to be able to do that, we have to show transparency. Diba? We have to show transparency. We have to show, for example, sa budget, we now have to show transparency. I'm glad nandyan si Senator Ping Lacson. Ayan ang unang sususihin niya, isa-isa. Talaga makikita natin na yun. Diba? Sabi nila, mawawalan ka ng committee. Bahala na, wala na akong committee. I've been in public service for almost 25 years now. I've been in the minority. Alam niyo mga kabayan, magaling din to si Zubiri, no? Kung tutuusin lang mga kabayan, marami din tong naipasang batas si Zubiri mga kabayan. At pangalawa, yan yung isang lumaban, no? Doon sa People Initiative na pinalaganap noon ng mga yan, no? Ito okay tong mga kabayan si Zubiri, kaso bakit wala na to ng committee? Started my first term in Congress as a spice boy. Ako pala yung spice boy, ha? Iba pinutuloy ng spice boy, bright boy yun, ha? Hindi spice boy yan. Ako lang yung spice boy sa Senado na lumaban, with due respect to some of my colleagues na natamaan nun, na lumaban sa makapangyarihan nung araw na yun to get the 77 signatures for an impeachment of then President Joseph Ejercito Estrada. I've been a member of the majority. I've also been a majority leader for 3 terms. And I've also become the Senate President. So, for me, committee, okay na yun. Sa inyo na yung mga committees. Wala ako dyan. Ang tinitignan ko na lang na yun, ang integridad ng Senado bilang institusyon. And let me say this, ang sakit ng aking dibdib nung isang araw, napakinggan ko under a news program in the afternoon. Pinag-uusapan nila itong issue ng impeachment. Sikat na announcer po ito sa hapon. Hindi ko lang babanggitin ko anong station. Blind item. Ang sabi niya, hindi na lang kasi, ang sabi kasi niya, kung ayaw ng mga senador, di mas mabuti pang buwagin na yan, Senado. So I said, God damn it, that's exactly
Naapektuhan That is niya. exactly what we don't want to hear bilang senador, na walang saysay ang Senado. Na wala na tayong saysay. Bakit pa? Mas magulo pa nga kayo daw. Sabi, sa simbahan kapon, ano ba nangyari sa inyo? Mas magulo pa kayo sa House. Yan ang dating natin dito na yun. So, I've never heard that in my almost 25 years in public service. You know, for every legislator, ang pangarap nila maging senador. Parang judge yan eh. Parang judge, gusto mo maging Supreme Court. Associate Justice. Abogado ka, gusto mo maging Associate Justice of the Supreme Court. Yan ang gusto nila. Dahil nakikita nila yung integridad ng Supreme Court. This is the policy-making body, this is the conscience of the nation, di ba? So, the Senate has always been, as I've said, the last bastion of our country, the last bastion of democracy for our country. So, parang pag wala na silang pag-asa sa executive, wala na rin silang pag-asa dito sa lower house, akyat tayo sa Senado kasi papakinggan tayo ng senador because we are a mandate of national scope, national in scope, di ba? It's not only local, but it's national in scope. Kaya pag sinasabi na lang buwagin na yung Senado, wala nang saysay yung Senado, napakasakit para sa akin because in my 2 years as Senate President, yan ang inalagaan ko. Kaya inaway ko nga yung People's Initiative. Katakot-takot ang black propaganda sa akin. Di na ako nakatulog. Pag check up ko, yung aking blood works, pula lahat. Pula lahat. Talagang magna cum laude ako pagdating sa mga resulta ng aking blood test. Dahil nga sa dinidibdib ko nga yung pangyayaring iyon. And of course, we all know, kung natuloy po yung People's Initiative na yan, that fake People's Initiative, then naging inutil ang Senado at baka wala ang Senado na yan. It would have been a unicameral Congress or a parliamentary system ng namumuno, iilang lamang mga makapangyarihan. Kaya, at that time, when we defeated the fake initiative, People's Initiative, nagpa-SWS at Pulse Asia kami, the Senate was one of its highest ratings. Almost 70 plus, 78% approval rating ng Senate. And then, even my approval rating at the time, which is normally middle ground lang, mataas sa over 60+% yung aking approval rating at that time. Net satisfaction rating. So, dahil tuwan-tuwa yung tao na pinaglaban natin yung institusyon as the last bastion of democracy. Now, I don't know what's going on. No, I really don't know what's going on. So if you ask me, and let me repeat what I said, I'm not satisfied with the leadership of the Senate, with due respect to the Senate President. Maybe there could be improvements to be made to how we're handling the Senate. Right? It's not a matter of position. It's not a matter of committee. Naawa nga ako. RG. Okay, RG. Kita mo mga kabayan, tama naman, no? Nung panahon kasi mga kabayan ng People Initiative, yung binunyag ni PRRD, talagang tumaas ang ratings ng mga senador, ng Senate mga kabayan. Sa ngayon kasi, marami, hati mga kabayan ang opinion pagdating sa Senate at nakikita nila na may pagkabayas dahil nga sa impeachment nating Vice Presidente. Pero ang gumawa ng gulo na yan talaga ang Congress. Kasi nga gusto nilang ma-eliminate ang mga Duterte. Alam niyo mga kabayan, yung asawa dati ni PRRD, nagpahayag na butot balat na daw mga kabayan si PRRD. Nakakaawa naman, Grabe din tong nasa ICC at grabe din tong mga kabayang mga nagpi-persecute sa ating dating Pangulo, Hindi nila titigilan yung si PRRD hanggat dumating na sa punto na ang ating dating Pangulo, mga kabayan, ay lumipas na sa ating mundo, mga kabayan. At yan naman kumbaga lahat ay dadaan tayo dyan. Pero itong nangyari ngayon kay PRRD, mga kabayan, talagang nakakadismaya, disappoint. Ito yung malaking kumbaga regret ng mga Pilipino, na alam ko majority ng mga Pilipino talaga ito yung malaking regret, mga kabayan, na binoto nila si Bungit. Dahil noon ang akala natin, mga kabayan, na pagka si Bungit ang naupo, wala nang mangyayaring ICC na yan. Yan din naman ang sinabi niya nung siya nangangampanya. Kaso wala, mga kabayan, yan pala si Bungit hanggang ngaw-ngaw lang, wala sa gawa. Kaya ngayon, ang Pilipinas, mga kabayan, sa loob ng 3 taon, walang nangyaring maganda, mga kabayan. Wala tayong masabi na, kumbaga, big achievement ng administrasyon. Puro ingay, sa politika. Meron pampahayag yan na sinasabi niya na now, yung dapat ngayon, mga kabayan, tapos na ang politika, dapat ngayon magtrabaho na. Isipin ninyo, sa loob ng 3 taon, ngayon pa lang siya titigil, mga kabayan, ngayon pa lang niya isusuppress siyang pamumulitika. Kaya sa loob ng 3 taon, wala tayong nakita, mga kabayan, kundi usapan Duterte. Kita ninyo, mga kabayan, sa tagal na natin dito nag-upload ng video, lagi nakikita na ninyo, mga kabayan, puro Duterte ang usapan. Impeachment, Sara Duterte, PRRD, mga kalyado ng Duterte. Yan, mga kabayan, na naging laman ng balita ngayong 3 taon na yan. At yung mga kabalbalan na nangyayari, isipin ninyo, mga kabayan, yan palang nakuha, na ipinagbabawal na gamot na sinunog sa Tarlac, mga kabayan, yan pala may photo ops pa.
May photos pala mga kabayan na nakuha ng fisherman. Anak ng teteng, no? Isipin ninyo, napakalinaw mga kabayan ng pagkakuha ng picture na yon. Na nakuha ng mga fisherman, yung pinagbabawal na gamot na yon. Sabi, palutang-lutang lang daw sa dagat. Pero bakit meron agad na camera mga kabayan? Sus Mariusip talaga. Panyo muna natin dito si Katonying. At ito yung bad trip din dyan sa nangyari kay Miss Eden. No? Ayan, o, tingnan nyo na. Naglalambutsingan pa eh. Naglalambutsingan. Tingnan nyo na, Sino mag-iisip na magkababag sila? So tingin ko, between Claire Castro and Eden Santos, mayroon mang animosity every now and then ay hindi sila magkaaway. Kaya lang, may mga tulongges talaga sa Malacanang na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila yung mga dating reporter. Alam niyo po ang ang tinutukoy ko? Isa pong kabuktutan, didiretsuhin ko na, isang kabuktutan ang ginawa ng isang tulongges dyan sa Malacanang. Ang pangalan po nung taong yan, Jerwis? ito alam ko nakasama ko ba sa coverage? Pero ako po kasi, when I was a reporter, nag-cover ako ng police beat, ng general assignment, ng PNP, ng Camp Aguinaldo, ng courts, ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, ng sports, ng business. Yun po ang aking assignment. Pero hindi ko matandaan kung nakasama ko sa coverage itong si Errol Kabatbat, Asik Errol Kabatbat eh. Asik? Magpakinin niyo mga kababayan, nagsulat itong si Errol Kabatbat, ng liham sa Net25. Ito pong si Assistant Secretary Errol Kabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman nang to eh. Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagko-cover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez, si Pangulong Bongbong Marcos, na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata, na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Doon po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Alam niyo mga kabayan, hindi naman gagalaw yan si J. Ruiz o yung PCO na yan mga kabayan kung walang utos. Kasi alam niyo mga kabayan, si Miss Eden din ang nag-ambos interview diyan kay Bungit na nag-uutal-utal kasi wala nga binabasa. Yan mga kabayan na hindi mangyayari kung walang utos ang nakakataas mga kabayan, kung walang kumpas, ari si Bungit. Kahit para si Katonying mga kabay, sinasabing kaibigan niya yung mga Marcos na yan, kaibigan si Lisa Tanas o si Bungit mga kabayan, talagang hindi nito mga kabayan, hindi pakikita ni Bungit mga kabayan yung ginagawa niyan sa likod. At totoo naman mga kabayan, diba? Yung si Miss Eden kasi, pag tumirada talaga mga kabayan, may laman, no? May laman yung kanya mga tinatanong at talaga naman dapat ay sagutin mga kabayan ng ating napakagaling na Yusik at saka ng ating magaling na Pangulo. Bakit hindi nyo masagot? Hindi nyo mailabas? Ngayon mga kabayan, di ba't nangako si Auntie Claire, no? Kay Miss Eden na ibibigay yung resulta ng mga barabarangay na sinasabing dineclare na na clear. Isipin mo mga kabayan ilan daw yung kanilang barangay na kumbaga naging clear na 4,000 ang barangay na 4,000 barangay ba yung clear na sa drugs? Nung panahon ni PRRD 25,000 mga kabayan na barangay ang clear. Yun ang literal na clear mga kabayan kasi yung mga barabarangay na merong tulongges na addictus benedictus mga kabayan nagkukusang sumuko. Dahil takot matigi mga kabayan. Yung iba daw na-rehab na, no? Yung iba naman, siyempre, mga tulonggis na ibaon na mga kabayan. At lumabas na ng laban. Yun ang totoong resulta mga kabayan. Isipin mo, ipagmamalaki mo yan dyan sa palasyo na ito yung accomplish ng ating Pangulo. Nakapagpalinis tayo ng 4,000 barangay, no? Dyan sa ipinagbabawal na gamot.
4,000 mga kabayan. Doon sa 25,000 barangay. Isipin ninyo yung achievement na yan. Hindi ba nakakahiya yan na ipagmalaki ninyo? Na yan yung ibubulgar ninyo sa mga Pilipino na ganito karami ang barangay na clear na sa drugs. Samantalang noong panahon ni PRRD, kaupo-upo pala ang dami na sumuko ng mga durugista. Ang dami ng mga sumuko na gumagamit. Yung iba nagparehab na, yung iba tumino mga kabayan. Tapos dahil lang dito mga kabayan sa mga tanong ni Miss Eden na hindi nyo kayang i-stand o sagutin, tanggalin ninyo. Kasi, pero mayroon na namang isang mga kabayan, yung isang reporter, no? Na binalak ni J. Ruiz. No? Mukha si J. Ruiz mga kabayan, matatanggal na diyan. Kasi puro kabalbalan din ang nagiging, ang nangyayari sa kanyang pamumuno diyan, no? Sa PCO. Nako mga kabayan, hanggang dito lang muna yung ating video, no? At itong kay Katonying mga kabayan, panoorin nyo na lang dito sa kanyang channel, no? Ito'y galit, no? Naghihimutok at tinawag niya mga tulongges yan nandyan sa PCO. So anyway, hanggang dito na lang muna yung video natin. Ingat kayo palagi mga kabayan. See you sa susunod na video. Adios muna mga kabayan.